Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Day 33 ng aming Philippine Loop. Ito din ang aming pangalawang campsite for this leg. Maaga kaming gumagayak patungo sa susunod naming destinasyon sapagkat inaasahang uulan dito sa loob ng 2 araw. Alam nyo ba kung saan nanggaling ang salitang Cagayan? Ang pangalang ito ay hango mula sa salitang Tagay, na isang uri ng halaman na malagong tumutubo sa hilagang parte ng probinsya. Kalaunang tinawag ang lugar na ito na Katagayan, na ibig sabihin ay tumutubo ang tagay dito. Di rin katagalan, pinaiksi ito sa salitang Cagayan, na ngayon ay tinaguri ang Land of Smiling Beauty. Okay guys, roll out tayo. Change of plan, siyempre, as per weather forecast. Uulan full day dito and kausap natin si Kuya Lito, yung caretaker. Negative na tayo for Palawig dahil malakas din ang alon. Papaaga tayo, pupunta tayo ng Pagudpud. Bravo, fuel check, kamusta? Fuel check half. Charlie. Okay, paano man ako kuya, meron pa akong magkakalahati pa lang yung fuel ko. Mas safe na rin yun na tinimbrehan tayo. Kasi mahirap na kapag Nandun tayo sa island tapos di tayo makabalik. Nakita mo naman kuya, di ba? Halos kagabi pa din nag-uulan. Baka ngayon bubuhos na malakas talaga. Isa yun, tsaka yung mga dadaanan natin kasi landslide prone area. Medyo malakas nga yung ulan kagabi kaya Safety tayo ngayon. Actually, dinadaanan natin ngayon pag halimbawa lumakas pa ulan, medyo paging technical to, tsaka yung ilog na tinawid natin kahapon. Nakakatakot nga yung sa Palawi nung nag-swimming kami ni Sai. Ang lakas ng alon dun sa malayo for sure dun din dadaan yung mga bangka. Baka matakot lalo si Galvin tsaka yung mga ibang kasama natin. So good decision na tumuloy na agad tayo. yeah, so pagdating natin ng Pagudpud, maghanap tayo ng Pagka-campingin natin doon at the same time babiyahe tayo almost 7 hours. So sa daan na rin tayo kakain. alright, kasi kailangan din mag-fuel up ni Bravo kasi alam niya naman na FJ matakaw sa gasolina. So first stop natin, fuel stop, then along the way, kain na lang tayo. Kaya if ever may mga kailangan kayo, radyo lang kayo. Drive safe again. yes, drive safe guys. Thank you. Makulimlim at maulan ang naging biyahe namin papunta sa aming susunod na checkpoint dito sa Apari. Pagtapos dito, tutuloy na kami patungong Lawag para sa susunod naman na checkpoint sa Ilocos.
Okay guys, welcome to Sanchez Mira. It's 6:48 and we're 69 kilometers away sa ating destination. Almost 1 and 30 minutes para makarating tayo doon. And inaantay na nila tayo. Kamusta Bravo, Charlie? Alpha, so far so good. Ang ganda ng dinaanan natin. At sa atin rin ng FJ mo, grabe. Kaya pala, Legendary FJ Cruiser to. Ikaw Charlie, kamusta kayo dyan? ayos naman si Charlie. Safe naman lahat. Nagsisound trip lang at excited na rin ako makarating sa destination at gusto ko na rin makita yung mga sasalubong sa atin doon. 1 hour and 30 minutes, sobrang lapit na lang yan. Alpha, konting Idea naman kung anong gagawin natin sa pagudpod. Actually, sabi lang sa akin nung mga sasalo sa atin doon. Sila binigay na detalye but alam naman natin Yung hospitality ng mga Ilocano. And of course, yung pagkain Ilocano, alam nyo na rin yun. nice, lalong mas exciting ito. Tama, ano na, pag Ilocano, sobrang maasikaso niyan, mapalala. lalaki o babae, sobrang masya. Tomorrow, I think ano yata tayo, hindi ako nagkakamali. Saan doon siya tayo, tapos dadaan tayo. Tayo ng Bangi with Meals and marami pa tayong destination. Kasi mahaba tayo eh, parang 3 days, 2 nights tayo with them. Then we'll go straight papuntang vegan. Siyempre, pagdating natin ng vegan, alam niyo na rin, another food destination and napaka-historic na lugar. Alba, yan ako excited. Lagi ako Nagpaplano na mapunta sa Bigan, kaso hindi yan tutuloy. So, first time ko makakarating ng vegan at makikita ko kung ano yung ganda ng lugar niya talaga. Over and out. Trivia lang din dito sa Bravo, no? Wala pang nakakapunta ng Ilocos sa amin, sa tatlo na nakasakay dito. So, first time namin lahat gagawin yung tours na to. Good to know. So, see you in 1 hour and 30 minutes. Drive safe boys. Ingat. Over and out. Halos buong araw na kaming bumabiyahe. Kasabay ang patuloy na pagbuhos ng ulan hanggang makarating kami ng Ilocos Norte. Okay guys, good news. Tumawag si Kuya Alex and nag-usap kami. Nandyan sila ngayon sa Lawag, kasama niya si Boss Junior Parinas. Iniimbitahan nila tayo kasi meron pala silang gathering ngayon at nag-camp sila. binigay na nila sa akin yung coordinates. So, I think instead magpagudpod tayo, puntahan na natin sila sa Sa Lawag, at least meron tayong mga makakasama for tonight. Oh, actually good idea na rin kasi naggagabi na. Para makapag-camp na rin tayo. Sakto, puro off-road. Others din yung kasama natin. Wala pa tayong nakakasamang same community. Sinimulan natin tong Luzon Loop eh. So biyahe tayo, siguro makakarating tayo doon around 9:30. Medyo may off-road tayo dadaan. Pagdating dun sa Main road, may sinend silang, yung sinend nilang coordinates, binasa na namin ni RJ. So ingat again guys, doon na tayo mag-late dinner. Over and out. drive safe guys, over and out. Okay po, Kuya Happy. Over and out. Sa wakas,
nakarating na din kami sa lugar kung saan kami magkakamp. Kasama namin ang ilang malalapit na kaibigan mula sa community ng overlanding. Nagkataon din na nandito sila para sa sand dunes. Kasama ang isang kaibigan naming lokal dito sa Ilocos. Agad na din kaming nag-setup ng aming camp habang iniintay ang inihahanda nilang masarap na hapunan. Pagkatapos kumain, konting kwentuhan kasama ang lahat para sa aming pupuntahan bukas. So ito yung ating Luzon leg na shirt. So lahat ng mga sumuporta sa atin nandito at lahat din ng mga major stops natin nandyan. So inspired to sa mga cultural and heritage ng mga Luzon tribe, mga anong tawag dito, mga artwork. So yung kulay niya doon namin pinattern. Yung pattern na to kinuha namin doon sa mga bahag ng mga northern people. Tapos yung colorway din. Yan. Anong kulay yan? Parang maroon eh. Yeah, kulay maroon, black, and yung pattern ng mga cultural dress ng mga northern people. Ganda, di ba? Soon available to sa Shopee. Bibenta namin to. Kasi marami rin nag-i-inquire. Kasi marami rin yatang interesadong gumawa ng overland exploration loop. So, gusto nilang magsuot nito. Okay, ganito plano natin. So, today, sand dunes. After sand dunes, magla-lunch tayo sa bahay ni Brother Junior. Then, pwede pa tayo bumalik ng Patapat Viaduct. So, ma-experience natin siya ng daytime. And yung Baguio with Mills. Then, afternoon, siguro mag-dinner naman tayo sa vegan. Tapos maghanap tayo ng magandang pag-i-stay doon. Maghanap tayo. Alam ko meron doon yung may transient na may pool. Doon tayo para makapag-relax naman tayo kasi ilang araw na rin tayong running doon. Then, the next day, takbo na tayo ng Cervantes, preparing tayo para kay Wangkod. So, dadating tayo kay Wangkod ng Sunday. Yung Cervantes ano yan? Checkpoint. No, Cervantes yun yung midway papunta kay Wangkod. Kasi hindi natin kayang diretsuhin dahil gagabihin tayo sa daan. May checkpoint tayo dito. Lawag. Tapos Lawag. sunod. After ng Lawag, ang checkpoint na natin, Mountain Province na yun. Tinok. Tinok. Yeah, highest point. So, dun tayo, Tinok. So, mag-uungod tayo weekend na. Sunday. Yeah, possible move na lang natin ng weekday para hindi tayo sasabay sa mga mga weekenders na nagpupunta rin Sa bagay, puno si Wangkod ng Sunday. Oo, diba? Mahirap pumila. Lalo kung day tour lang Saka tayo. dami Good doon, call. diba? At least Monday, wala tayong kasabay sigurado. Solo. Move natin. Meron ng konti siguro. So, mauna tayo sa Sagada. Tama? Sagada Sunday. Yeah. Okay. Bababa tayo ng Sagada ng Linggo Tawang. hanggang Lunes. Oo. Mag-camp tayo doon ng 2 days. Okay. Tapos, tsaka tayo, pag pa-exit ng Sagada, tsaka tayo dumanang. Kay Wangkod. Okay. Yun na yung plano natin. So, ang oras natin ngayon, it's almost 9 in the morning. Siguro, pagkatapos mag-breakfast, roll out tayo. Wala. Advice din namin yung ito. Yes, Kuya Tron. Thank you, thank you. Kakamada na lang muna ako kaya. At ayusin mo na muna lahat. Oo. Ako na bahala dito sa amin. Thank you. Go! So, yung truck na yan, yan yung dadaan.
Okay, so today kasama natin si Boss Carl. So siya mag-guide sa atin pababa. And para makuha natin yung magandang shoot, si Kuya Enoch na bahala sa atin. Bravo, Charlie, makikinig lang tayo sa command nila. Presence of mind lang. Yes. Boss Carl, saan ba tayo unang dadaan? Sir, sa ano, dito muna tayo, tapos daan tayo sa overlooking ng Lawag City. Opo. Ayun. Tapos papuntang hill. thank you. Okay po. So sa susunod sa ano, overlooking ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. So ito yung usual route na dinadaan. Yes po sir, Okay dinadaan po. ng 4x4 na. Sige po. Okay, boss. Pagkatapos namin maglaro sa ilalim ng araw buong umaga, pupuntahan natin ang isa sa pinaka-iconic destination sa Ilocos Norte, ang Baguio Windmills. Ang mga higanting wind turbines na ito ay may taas na 70 meters. Bukod sa dulot nitong magandang tanawin, ito din ay nagpo-produce ng renewable clean energy na napapakinabangan ng buong rehiyon. Alam nyo ba na ito din ang kauna-unahang wind farm sa buong Southeast Asia? Good job, boys. Good job, boys. Good job, boys. Sitwasyon! Windmill pa! Thank you very much and good job everyone. That's our third balahaw for today. And hindi natin makakalimutan ang Bangi at ang Lapas Sand Dunes. So, Right now, it's 7 p.m. in the evening and pupunta na tayo sa vegan kung saan tayo magpapahinga. So, for tonight, no camping, recover tayo.
And tomorrow, siguro ang wake up call natin kahit mga 10 a.m. para at least makabawi ang lahat. Thank you again, Bravo, Charlie, and the rest of the team. And kung may request kayo, like pulutan, Inumin, alak, lahat yan on me. Yo! ayos, thanks, Jack, no? Sobrang Timing na sana ng lakad natin, the time of arrival, the weather condition, pero hindi talaga papahuli ang sitwasyon. Kapag gusto niyang mangyari, mangyayari yan. But again, thanks to everyone for the teamwork. Maganda yung pinakita natin today kahit medyo na-delay tayo. it just shows na hindi lang tayo basta travelers na nag-enjoy, no? We're really outdoorsmen. So congrats everyone. Good job. Thank you paring LJ. Yun na nga. So mabuti na experience natin yung ganun doon na talagang mas maganda palagi na fully equipped bago lumakad. Kasi paano na lang kung kahit kumpleto tayo ng rig pero wala tayong mga kahit na anong recovery kit, di ba? Mas maigi na nagtutulungan at sabi nga nila 11 heads is better than 1. So kailangan lagi focus tayo at yung mga mindset natin, alam natin kung ano yung gagawin natin. Yun lang naman at alam ko naman din na makakalabas din tayo agad para doon. So thank you guys sa pagtutulungan kahit na inabot tayo ng bagyo habang nag-recover tayo. Deserve naman din natin umorder mamaya sa pa-order ni Boss Jack. So kapantaboy nga pala sa akin. Ewan ko kung ano ba ito. Bravo Rig here. May mga nagre-request na, bagnet daw. Go lahat yan. Napakaganda ng Baguio windmill. Dinaanan natin yung Burgos at yung iba pa. Pero iba nga talaga yung Baguio, kaya pala siya parang naging landmark at sikat na sikat dito sa Ilocos. Talagang worth it yung punta kahit Nagkaroon tayo ng aberya. Okay lang yun. At least, at the end of the day, we're all safe. and we're all happy. Akala ko nga, punin tayo ng Baguio dun eh. Yes, yun ang pinaka-importante. Safe tayo and what an experience na nakuha natin sa Baguio. kahit sinong tanungin mo, anong ginawa mo sa Baguio? Nagpicture? Kami, hindi. Nagpumay kami doon. Diba? Yep, tama yun. Saka nagulat ako, si Tro, hindi na siya photographer. Brad, marunong na rin siya. In! Magaling Kuya Tro. Tapos andyan si Kuya Mark, syempre laging nakasuporta. At si Kuya Nok, kahit umuulan. Tuloy ang pag-shoot sa atin. Special mention to Kuya Arnold, maraming salamat kay Arnold. Day 1 pa lang medyo kapalaban. Day 1 pa lang ni Kuya Arnold nakasama tayo, I mean. Thank you rin sa inyo, Arnold. Tama, bumiyayan from Cavite straight to Ilocos para makasama tayong OXP at maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold, sa pagsuporta. Maraming salamat din Tatay Jack sa pagpalang manina at sa pag-ibigay ng mga needs ng buong grupo habang nag-recovery. Thank you, Don. Welcome, Kuya Arnold. Full support si Tatay Jack. Pero mamaya, mga request ng pulutan, bagnet, gawa natin ng ibang mga masasarap na sauce yan para sa inyo. Ano na naman ha? Sausawan natin, biscuit pa lang ha? Hanggang ngayon wala pa. Kay Kuya sa hingarin pala, thank you Kuya. Napakalapit mo mag-in at mag-control ng FJ. salamat Sir Red. So guys, quick update lang pala sa tutuluyan natin. We'll stay at Reynaldo's Place sa Vigan. It's just 1 kilometer away. Away from Calico-Sologo. So makakapag-ikot tayo niyan. I think Calico-Sologo will be open. At night, the whole night rather. Tapos may pool yung pag-stayan natin. So So enjoy lang tayo tonight. And safe driving guys. Okay, Safe driving guys, over and out. Safe driving, over and out.
Kinabukasan, dumiretso kami sa terminal ng bus upang kunin ang ilang supply. Kasama sa pinadala ay ang reserbang gulong, kapalit ng mabutasan kami noong kami ay nasa Davao. Hinahati din namin ang aming gawain upang makatipid ng oras. So, nag-decide kami na mag-lunch muna bago kami umikot dito sa vegan since it's 1 o'clock at nag-aantay kami ng laundry namin at yung gulong na pinapalitan namin. So, buti na lang meron pang spare tire na available sa Nito. So, pinadala nila yun through Partas bus line and would take 2 hours bago nila ayos. So right now nandito kami ngayon sa Ikan, Dampa. So nakuha namin yung idea na dito kumain through Boss Junior Parinas kasi sabi niya may masarap daw na tom yum soup dito. Then later syempre tatry natin yung sinanglaw at yung empanada bago tayo umalis for Cervantes. So tomorrow naman nasa Sagada na tayo. Kilala ang vegan bilang isang UNESCO World Heritage Site. Isa ito sa ilang natitirang originally well-preserved na Hispanic town sa buong mundo. Karamihan sa mga bahay na ito ay mula pa noong 16th century na inspired ng Spanish architecture noong panahong nasasakop pa tayo ng mga Kastila. Isa sa pinakamagandang paglibot dito ay ang pagsakay ng karwahe. Dadaling ka nila sa mga lumang atraksyon tulad ng mga lumang simbahan, makasaysayang gusali, at museo. Siyempre kabilang dito ang mga lugar kung saan may masarap na pagkain, tulad ng vegan longganisa at bagnet. Bagong luto, may dinit pa. Masasabing hindi ka nagpunta ng vegan kung hindi mo nasubukan ang pinakakilalang pagkain nila dito, ang vegan empanada.
Punong-puno ito ng longganisa at sinamahan ng itlog at gulay. Talagang napakasarap nitong imerienda. Okay. Okay for you. Tradisyong sining naman na minanapa mula sa mga ninuno ang paggawa ng Burnay jars, kung saan mano-mano nilang ginagawa ang mga earthen jars na ito na ginagamit noon para sa fermentation ng alak at storage ng pagkain. Talaga namang nakakamangha ang lugar na ito, mayaman sa kasaysayan, kultura, at sining. Bukod pa dito, taglay nito ang katangiang tanyag sa buong mundo, na talaga namang maipagmamalaki ng bawat Pilipino. So nandito tayo ngayon sa tiniguriang one of the most beautiful streets sa buong Pilipinas, ang Calle Crisologo. Kaya tara, libutin natin to. Oh, recording. 3, 2, 1. That's a good display if you have coffee shop. It's authentic. Opo. Kaming yung mga tao, kala nila may purpose. So that's it for our vegan exploration. At ang pinaka nagustuhan ko dito, syempre, yung experience dito sa paglalakad sa Calle Crisologo. Si Mami Chef. Yung mga museum. Museum, tama. Leggy Boy. Sa akin yung battery, yung paggawa ng paso, nakaka-amaze. Kay Arnold. Sob na sob ako doon sa empanada. Empanada. Oh, masarap yung empanada. Lusog sarap na bagnet. Ay, take out pa. Take out pa. Si Ate Am. Siyempre, bagnet kasing lusog na kasama ko. Siyempre Daddy ako Chats. dito experience sa mga lumang bahay dito sa Calle Crisologo. Yan. Si Mami Trish Sa naman. akin yung Kalis experience yan. And si Kuya LJ. Nabanggit na yung panade eh, so doon tayo sa Kokoy. The best pa rin, the best. Okay, so itutuloy namin yung dapat na miming night namin kagabi. So ngayon namin gagawin yun. Bukas maaga kami for Sagada. Kaya, Diyan na kayo! dito na kami!